choice and make a joyful noise. Sing out, break out 'cause you believe. Laugh the way you will when you see it all you feel. Oh, sing out, break out 'cause you believe. Oh, sing out, break out 'cause you believe. Somebody praise the Lord with me, sing out joyfully now. This is the season that we're in, it's time for victory now. Right now, I praise you before I've seen it, 'cause you always finish what you started me. If you said it, you'll do it. Right now, I praise you before I've seen it, 'cause you always finish what you started me. If you said it, you'll do it. Put on hope again. Sing out, break out 'cause you believe. Sing out, break out 'cause you believe. Somebody praise the Lord with me, sing out joyfully now. This is the season that we're in, it's time for victory now. If you're believing out God for something, start praising like you've already received. If you're believing out God for something, put a praise on it, put a praise on it. If you're believing out God for something, start praising like you've already received. If you're believing out God for something, put a praise on it, put a praise on it. Let's go. Somebody praise the Lord with me, sing out joyfully now. This is the season that we're in, for victory now. I praise you before I've seen it, 'cause you always finish what you started me. If you said it, you'll do it. So put a praise on it, put a praise on it, yeah. Put a praise on it, 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 hey. Put a praise on it, put a praise on it. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me, you have me completely. It's your love in my heart running over, yeah. Every day of my life I'll draw closer.
Amen. Good morning po. Busy ang lahat, ha? Masaya po ba kayo? Of course. Yes. Lagi naman po, di ba? Amen. Pakitingnan nga po yung inyong mga katabi. Ngitian nyo nga po. Sabihin mo, kapatid, masaya akong makita ka ngayong umaga na to. Handa ka na ba? Handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Ayan. Amen. Kayo po, handa na po kayo? Amen. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verses 28 to 31, Do you not know? Patanong po yan, ano? Do you not know or have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen po? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal niya ang nagbibigay ng pag-asa sa puso nating mga tao. Yung pag-ibig niya ang nagko-comfort sa atin when in times of need. Siguro lahat naman tayo nagkaroon ng problema. Walang problems and trials are inevitable. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka nagkaroon ng trials sa buhay. Amen po? Pero dahil sa trial na yon, hindi yun problema lang eh. Because of that trial, we grow. Kasi doon sa trial na yon, yun yung way ni Lord para palakasin tayo. Amen? Kaya naman, kayo, nandito kayo ngayon, imbis na nasa ibang lugar, nandito kayo ngayon kasi naramdaman nyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Nandito ka ngayon at patunay na mabuti ang ating Panginoon. Pwede po bang tumayo ang lahat ngayong umaga at palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Lahat ng nangihina, Kanyang pinalalakas. Lahat ng nagkakasakit, Kanyang pinapagaling. Lahat ng malungkot, binibigyan niya ng kasiyahan. Our God is bigger than anyone else. Panginoon, salamat po. Ngayong umaga'y lumalapit kami sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba. Hindi kami naririto para lang makipagkita sa mga kapatid namin. Kundi naririto kami para purihin ka kasama ang aming mga kapatid na naririto ngayon. Alam namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang. Ang pagmamahal mo ay hindi nagmamaliw. Hindi ka nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya naman, Panginoon, lahat ng mayroon kami ngayon na nanggaling sa iyo, ay itataas namin at ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba na nararapat lamang para sa iyo. Kaya Panginoon, pakinggan mo ang puso at awitin ng iyong mga anak na buong pusong magbabalik ng pagsamba sa iyo, Panginoon.
generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe and sing the song of ages to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. Sing holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, O Lord. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing to the Lord your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and decisions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, church, sing it louder. Hear your people sing. People sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, sing. You will always be. Holy, holy forever.
yesterday, today, and forever. Worship you, O God. By His stripes we are healed. By His nail pierced we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all.
Just sing it louder. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. The dead could not hold you down. You are the reason, King. You are the reason, King. Seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Come on, let's praise Him. Hallelujah. You have won it all for me. The dead could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Let's sing it. You are the risen King. Yes, you are, Lord. You are our risen King. Our God is alive. Amen. Jesus is alive. The King of Kings is alive. The name above all names. The name above everything. The name above sickness and diseases. The name above loneliness and depression. Come on, church. Give Him the highest praise. Hallelujah. Hallelujah. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos. Jesus has won everything for us. Amen? Amen. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon sa salo ng mga masasayang awitin. Kaya pa ba natin pumalakpak? Come on! Mas malakas sa palakpak dyan. Itaas natin ang ating mga kamay. Let's sing! The strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. The strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverers. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fake, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever.
ba yung best offering natin para sa Lord? Come on, yung mas malakas. Come on! Come on, let's sing this to the Lord. The everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. The everlasting God. The everlasting. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. The strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Hallelujah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, come on! Sing praise, sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Mas malakas, sing praise! Sing praise, sing praise, sing praise. Forever, forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen? Come on, let's declare His love endures forever. Kaya ba natin yon? Yung mas malakas, ha? Come on! His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures. Yung mas malakas, come on, church! His love endures forever. His love endures forever. His love endures
Sing praise! Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever. Oh, church, sing forever! Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever. Yes, Lord, you are forever and ever be praised by your people. Hallelujah. Amen. Sarap po bang mawit sa Panginoon? Amen. Ngayon po, kamayan po natin ating mga kapatid habang nang may ngiti. Huwag po tayong upo hanggat di po natin sila nakakamayan lahat. Sing I love to be. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice and lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, and you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice, lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice, lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. To God be all the glory and praise. Praise the Lord. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Truly, God is faithful forever. Amen? Sino rito naranasan mo ang katapatan ng Diyos? Kahit may problema, tapat pa rin si Lord. Amen? Naniniwala tayo, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos anumang sitwasyon ng ating buhay. May problema man o wala, masagana man o may kasalatan. Alam natin, si Lord hindi nagkukulang sa ating lahat. Amen po ba? Kaya tayo lagi handa ang ating puso magpasalamat, sumamba, magpuri sa Diyos, maglingkod sa Lord. Amen? Kaya pwede ba ang iyong katabi, harapin mo, sabi mo, you are greatly blessed. Ayan, pinagpala tayong lahat ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung minsan napapaisip ka, bless nga ba ako talaga ni Lord? Bakit puro yata problema ang nararanasan ko? Minsan, no, kailangan na natin tanawin yung kabutihan ng Diyos. Ika nga, no, yung buhay ka pa ngayon, tanda na ang Diyos ay faithful sa iyo. Amen? Wag lang natin tanawin yung mga magagandang bagay. No? Alam natin, sa buhay na ito, bahagi ng ating buhay ang mga problema, mga conflict, mga suffering. At naniniwala tayo, yan po ay temporary lang. Amen? Pero ika nga, kung tayo magpapatuloy, magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya, mararanasan natin yung Kanyang mga pangako na ang Diyos, no, ang ganda ng plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, no, sa ating pong pagpapatuloy, ngayon po makakapakinig tayo ng mensahe, no, ng salita ng Diyos. Pero gusto ko munang i-recognize lahat po ng mga nakadalo sa ating pong groundbreaking ceremony kahapon. Sino po ang nakarating kahapon? Taas ang kamay. Ayan, palakpakan natin sila. Hallelujah. Praise the Lord.
Alam ko yung iba hindi nakadalo dahil iba may mga trabaho, talagang hindi maka-absent sa inyong mga work, ano? Pero alam ko po na nais din ninyong dumalo. Pero na-miss ninyo, no, yung ating pagtitipong kahapon kasi it's a history, milestone ng ating pong church na kung saan tayo po ay another, kumbaga, yung tuba na ito na tayo po ay parang panibagong panimula, no? ng matinding pagkilos ng Diyos, ng ginagawa ng Diyos dito sa World CF at sa bawat pamilya ng Word of Life. Amen ba doon? So para po sa mga hindi po nakadalo kahapon sa ating pong groundbreaking ceremony, ay panoorin natin itong video ng mga kaganakapang kahapon sa ating groundbreaking. Okay? Please watch this video. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out Your praise. Oh, oh, oh. We shout out Your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out Your praise. We were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house. There is joy in this house. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There's joy in the house. There is joy. There is joy. Surely in this place. And we won't be quiet. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. No? Sino nag-enjoy kahapon sa ating pong gathering? Amen. Hallelujah. Alright, so ang saya po ng ating gathering kahapon. At alam niyo po, yan ay panibagong challenge sa atin. Amen. Nakakatuwa po dahil may tinutungo ang Word of Life. Amen. Ikaw ba masaya ka dahil parte ka ng iglesyang ito? Na alam natin, buhay na buhay ang church na to. Amen. Na hindi tayong tipong parang nagme-maintain na lang ng ministeryo. Kumbaga, kahit yung dami ng tao,
hindi tayo yung tipo ng parang nasa maintenance mode. Naniniwala tayo, marami pang dadalhin si Lord sa kanyang kaharian. At ginagamit niya ang bawat isa sa atin at maging ang buong church na ito to win souls and make disciples. Kaya lang, syempre, may happy problem. Ano yun? Hindi ka nakakasya sa lugar na ito. Di ba? Ayoko naman magdagdag ng another service uli ng hapon. Kaya ngayon, mas gusto ni Lord na palakihin natin yung lugar natin. Pero kung loloobin ng Lord na kahit nandun tayo, makapagtatlong service pa rin, kahit malaki na, praise God pa rin. Di ba? Para sa kapurihan pa rin ng Panginoon yun. Amen? At naniniwala tayo, yan ay mga happy problem at alam natin, ikinalulugod ng Diyos. No? Yung bang ang mga tao talagang lumalapit sa Panginoon. Kita nyo, ang church na ito, nung una, hindi naman ganyang karami eh. Di ba? At naniniwala tayo, palalaguin tayo ng Panginoon, gagamitin ka niya. Amen ba doon? Kaya ngayong umagang ito, no, muli ay ating pong sambahin ng Panginoon, papurihan siya, palakpakan natin ang ating Panginoon sa ating sa kabuuan ng iglesyang ito. Amen? Siyempre, no, tandaan natin, yan po ay challenge sa ating lahat. Yan pasimula pa lang, no? Kasi groundbreaking, ibig sabihin, binaon pa natin doon yung mga pangarap na kung saan na maitatayo doon. Yung magandang iglesia, yung church na kung saan, yung design, yung perspective, kasama rin na rin ang ating mga pangarap, no? At yung ating mga panalangin para doon. At naniniwala tayo na yun po ay magkakaroon ng katuparan sa biyaya at gabay ng ating Panginoon. Amen? Alright, so patuloy natin isama sa panalangin at makiisa rin po tayo sa ating po mga kung ano yung yung maitutulong natin, no? Kasi tayo rin ang magtutuwang-tuwang para maitayo yan. At ako'y naniniwala, pag tayo nagkaisa, walang imposible sa harapan ng ating Diyos. Okay? So, praise the Lord. At ngayon po umaga, no, bago tayo mag-start ng ating pong message, inaanyayahan ko po na tayong lahat yumuko at pumikit, manalangin po tayo. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa umagang ito, kung papaano kangina pa lamang sa aming mga awitan, pagsambay, daman-daman namin ng iyong banal na presensya, at naniniwala kami, Panginoon, saan mang kami pumaroon, alam namin patuloy na sasamahan mo kami, dakilang Diyos. At maging sa aming pag-aaral ng iyong salita, naniniwala kami, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming buhay at inaangkin namin na apart from you, we can do nothing. Kami sa iyo lamang umaasa, nagtitiwala, O Diyos, at nananangan sa iyong banal na Espiritu na sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon, patuloy na ito ipapaunawa mo sa amin at ang iyong salita ay matatanim ng malalim sa aming puso at ito ay patuloy na palalaguin mo sa aming buhay upang kami maging tunay na pagpapala sa maraming tao. Kaya salamat po, dakilang Diyos, gabayan mo ang iyong lingkod as I preach your word. Teach me what to say and what not to say. At higit sa lahat, kayo lamang po, ikaw lamang po ang siyang maitaas, madakila sa lugaring ito. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Kung kayo po ay present noong mga nakaraang linggo, ay tayo po ay uli nasa series, no? Yung ating pong topic, yung ating series na Discovering God who was, who is, and is to come. Okay? At makikita natin ng mga naunang pag-aaral natin, tinalakay natin yung the God, the eternal creator. And then last week ay tinalakay natin yung pong the God, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Amen? Sino naniniwala ang Diyos hindi nagbabago noon, kahapon, at magpakilanman? Amen. So itutuloy natin. Ito is part 3 ng ating po series. At ang ating pong text ay makikita po natin sa Book of John chapter 6 verse 7. Sabay-sabay natin basahin. Kung nakikita niyo po sa likod, medyo malit ang pagkakagawa po. No? But I tell you the truth. Samahan niyo po ako sa pagbasa. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Okay? So, ito po ay pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay bago umakyat sa langit. No? Si Jesus, siya po ay namatay na sa krus noong time na to and then siya po ay na-resurrect na at siya po ay, bago siya ipako sa krus,
ay nagpaalala na siya sa kanyang mga disciples na siya ay lilisan na. Okay? At sa kanyang paglisan, hindi niya iiwanan yung kanyang mga disciple na orphan. Ibig sabihin, kahit siya'y umalis, nandun pa rin yung pagsama ng Diyos. Inassure ng Panginoon na hindi niya iiwanan yung kanyang mga disciples. Kaya kahit sa book of John chapter 14, makikita nyo yung mga disciples. Kasi parang si Jesus nagpapaalam na namamaalam, di ba? Kaya sabi niya sa John chapter 14, 2 chapter bago ito, sabi niya, huwag kayong mabalisa, no? Kasi kita siguro sa mata ng mga disciple na sila ay nababalisa at nagwo-worry. No? Kaya sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid ako'y paroroon. Pag ako'y nakaparoon na, ipaghahanda ko kayo na matitirahan at ipagsasama ko kayo. And then pagdating dito sa John 16, no, sabi niya, ako ay aalis. Ngayon, siguro yung mga disciples, sabi nila, Lord, wag kang umalis. Pero sabi niya, pag hindi ako umalis, ang sabi diyan, ay hindi raw bababa yung helper. Kaya sabi niya rito, it is to your advantage. Para sa inyong kapakanan ang aking paglisan. Okay? By the way, sino yung tinutukoy na helper dyan? Kasambahay ba yun? Construction worker? Ano ba? Yung helper na binabanggit dyan. Sino kaya yon? It's the Holy Spirit. Okay? Kaya ito pong ating pag-uusap, pag-aaral ngayon, no? Itong ating title, He's Not Done Yet. The Spirit is at work today. Sino po naniniwala sa statement na ito? Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Amen. Bagamat meron siyang statement, it is finished, di ba? One of the 7 last word na makikita natin, it is finished. Yun po ay tumutukoy sa redemption o redemptive plan ng Panginoon, yung pagliligtas niya na nung siya'y nakabayubay na sa cross, no, tinapos na niya, no, yung paraan para maligtas ang tao ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na siya ay mamatay sa krus at yun po yung naging daan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang Diyos sa atin. Tinapos niya yung pagliligtas, no? Yung siya'y namatay na sa krus. Pero yung si Lord ay until now, kung paano ang Diyos ay gumagawa sa panahon ng Old Testament, sa panahon ng New Testament, kagaya ng ating topic last time, He is the same yesterday, today, and forever. At maging sa panahon ito, ang Diyos ay patuloy pa rin gumagawa sa buhay natin. No? Meron kasing dilema ang mga Bible readers. Tayo na ng mga nagbabasa ng Biblia. Na pag binasa natin ang Biblia, parang pag tinanong mo ang Biblia ay parang tingin natin ay mga kwento lang ng mga nakaraan. Para ang tingin natin, parang sila ay nandun sa storya at tayo is outside of that story. Pwede siguro kung ikaw ay ang binabasa mo ay Old Testament at ang New Testament kasi wala ka sa panahong iyon. Pero after ng Old Testament, New Testament, dumating na ang Book of Acts. Kung mapapansin nyo, ang Book of Acts parang walang conclusion. Kasi ang Book of Acts ay nasa continuation pa rin. At kailan yon? Maging sa panahong ito, tayo po ay nandun sa tinatawag na last days, no? At yun po ay nagsimula ng Book of Acts hanggang sa panahong ito, ang pagkilos ng Diyos ay through manifestation of the Holy Spirit. No, very obvious that in the Old Testament, it's God the Father na siyang nagmamanifest. Pagdating ng New Testament, it's God the Son, which is Jesus Christ. And then pagdating ng last days, maging sa panahong ito, tayo ay nasa dispensation ng Holy Spirit. Kaya totoo na ang Diyos kailanman hindi nang iwan. Amen. Umalis man siya, hindi niyang iniwanan yung kanyang mga disciples. Kaya sabi niya, it is to your advantage that I go to the Father, kasi kung hindi bababa ang banal na Espiritu. Amen. Kaya ang Holy Spirit, nasa panahon natin ngayon, siya ay at work. Siya ay may ginagawa sa buhay ng bawat isa
sa atin. At gusto ko pong ipaalam sa ating lahat, ano? At alam kong alam niyo naman na ito, na ang Holy Spirit is the same God in the Old Testament, in the New Testament, siya pa rin yung, kasi isa lang naman ang Diyos. Amen? Hindi tatlo. Kaya ang tawag natin dyan ay ano? Trinity. No? Ano uli ang Trinity? Tunity plus onity. Ang Trinity is what? Ito ay one God in three person. No? Kumbaga, isa lang ang Diyos, pero nagmamanifest, no? Siya ay, kumbaga, tatlong persona. Three distinct person. God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. At makikita natin, sila po ay wala pong ranggo. Ano, sila ay co-equal, co-existent, co-creator. Pare-pareho sila. Isa lang ang Diyos. No. Hindi natin po pwedeng sabihin, tatlo si God. No. Isa lang. We have one God in three person. Pero kung pipilitin natin unawain kung paano nangyayari yon, medyo mahirap intindihin. Pero just to give you an illustration, yung pong water, nag-i-exist in tatlo rin, di ba? Ang tubig, po pwedeng maging solid, po pwedeng maging liquid, po pwedeng maging gas. O parang ganon. Ganon din ang ating pagkatao. Tayo po ay composed ng ano? Body, soul, and spirit. Kaya si David, nung sinabi niya, "Oh, my soul, bless the Lord." Di ba? Sabi niya, kinausap niya sarili niya. Si David, hindi nabubuwang nung time na yon. Talagang kinakausap niya yung kanyang sarili, which is yung kanyang soul. Di ba? Ganon din. Ang Panginoon, no, kung ay isa lang ang Diyos, pero nag-i-exist in three person. Amen? So, ang Holy Spirit ay nasa panahon natin ngayon is the same God na pinaglilingkuran the Old Testament, New Testament, at maging sa panahong ito. At ang maganda po dyan, mga kapatid, hindi lang mga disciples na nakaranas niyan. Kasama mo rin siya. Amen? Nagsimula ng paggaba ng Holy Spirit in the book of Acts, no? At the day of Pentecost, nung umalis ang ating Panginoon, nung sila'y nag-gather, in the book of Acts chapter 2, makikita natin, biglang bumaba ang banal na spirito sa kanila. Amen? Napuspos sila ng banal na spirito. Some of them nagsalita ng ibang wika, no? na sila ay nag-speaking in tongues, iba nag-prophesy. No? Kaya makikita nyo mga kapatid, dati nagkaroon pa ng mga teachings, parang naging ano pa yan, mga arguments sa mga iba't ibang mga Christian denominations na merong mga lumalabas na teachings noon na kapag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka baptized ng Holy Spirit o wala sa iyo ang Holy Spirit. Kaya po, may mga Christians noon, pinipilit nilang mag-speaking in tongues kahit hindi naman ibinigay sa kanila yung gift of tongues. No, para lang masabi na sila ay may Holy Spirit, pipilitin nila, kung minsan ginagaya nila. Pero mga kapatid, ang gift of tongues is just one of the gifts or many gifts ng Holy Spirit, even yung prophecy. Kaya hindi ibig sabihin, hindi ka nag-speaking in tongues, hindi wala sa iyo ang banal na spirito. Kahit hindi ka nag-speaking tongues, nandyan pa rin ang banal na spirito sa iyo. At ang tanong, kailan mo yan na-receive? The time na ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, bumaba sa iyo ang banal na spirito. Ang tawag natin dyan is indwelling presence of the Holy Spirit. Kaya sinasabi natin, ang Panginoon, wala lang siya doon sa langit. Nandito rin siya sa ating puso. It is the Holy Spirit na siyang nagdudwell sa buhay ng mga mananampalataya. Sino rito ang mga Christian na, genuine, na talagang tinanggap mo ang Panginoon, taas ang kamay? Okay. Kung sure ka na talagang tinanggap mo ang Panginoon, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan at sinuko mong buhay sa Panginoon, at siya ang pinaghari mo sa iyong puso, nasa iyo ang banal na spirito. Amen ba yan? Hindi nakaka-surprise kasi yan po ay talagang pangako ng Diyos. Nasabi ng Panginoon, kung hindi ako alis, hindi bababa sa inyo ang banal na spirito. At yun po ay nakita natin sa mga disciples.
So, hindi pa tapos si Lord sa atin. Amen? Maging sa panahong ito, gumagawa siya sa buhay natin. Amen po ba? Minsan, parang naku-curious tayo. O minsan, confused siguro tayo. Pastor, parang hindi ko naman nararamdaman yung banal na spirito. Parang, totoo nga ba na nag-i-exist siya sa panahon natin, kasama natin siya? Well, gusto kong tanongin natin ito. How is the Holy Spirit present and is still at work today? Madali namang malaman yan na talagang ang Diyos, ang banal na spirito is at work sa buhay mo. Okay, 4 na bagay yung iwan ko sa atin ngayong umaga. Ano ito? Una, the Holy Spirit convicts us of sin. Madali nating maramdaman at malaman na talagang ang banal na spirito nasa iyo. Okay, pansinin niyo po ito. Pag tayo nagkakasala, sino rito nagkakasala pa, taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, mamaya ay atin ang ipag-pray na umuwi na kay Lord. Perfect na. Sino uli ang nagkakasala rito? Taas ang kamay. Woo! Kasi sabi ng Bible, di ba? Pag ikaw ay sinabi mong hindi ka na nagkakasala, you are a liar. I'm a liar? I'm a liar? Dating ganyan, di ba? Lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Tama po ba? Kasi sabi ng Bible, no one is righteous, not even one. Yun ang binanggit. For all have sinned and fall short to the glory of God. Romans chapter 3, verse 10. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. At ang sabi po ng Biblia, pag sinabi mong ikay walang kasalanan, ikaw ay sinungaling. Kaya meaning, tayo po ay nagkakamali. Pero tingnan niyo po ito. Pag ikay nagkakasala, ano nararamdaman mo? Ha? Ano nararamdaman mo? Nagigilty ka. Pero nung hindi ka pa tumatanggap sa Lord, nararamdaman mo ba yan? Hindi. Nag-i-enjoy ka pa nga eh. Tama? Di ba parang enjoy na enjoy yung ginagawa mo? Kahit may magsabi sa'yo, baliwala lang sa'yo eh, di ba? Lahat tayo, di ba? Nung tayo wala pa sa Panginoon, some of us nandun sa buhay na maraming bisyo. Na kahit na sermonan ka ng sermonan ng asawa mo, baliwala lang sa'yo. Wala ka nararamdamang guilty feeling kasi feeling mo, dami namang gumagawa, no? Okay lang yon. Tama? Pero na kayo na born again, napansin niyo po anong malaking pagkakaiba. Di ba? Whenever you commit sins, ang nararamdaman mo, nagigilty ka talaga. At naisip mo, hindi nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Ang tawag natin doon is conviction of the Holy Spirit. At sino ang nagko-convict sa atin? It's the Holy Spirit. Hindi yun konsyensya. Nung ikaw wala pa sa Panginoon, it can be your conscience. Pero, nung ikay tumanggap na kay Kristo, no, it's the Holy Spirit that convicts you, no? Sabi diyan, the Holy Spirit convicts us of sins. John 16 verse 8, makikita dito, Jesus said, when He comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya mga kapatid, alam niyo, napakaganda ng isa sa ginagawa ng Lord sa buhay natin is yung i-convict ka sa mga kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil pag ikaw ay walang ganyan, di nagpatuloy ka na sa pagkakasala. Tama po ba? At ang conviction ng Holy Spirit parang GPS. Parang Waze, ika nga. Parang Google Map. Di ba? Pagka sa mga nagdadrive dito, kadalasan gumagamit na tayo ng mga navigator. Di ba? Pagka yan po, sinusundan mo yung direksyon, kaya lang meron kang mga sinuwain na direksyon niya, sa halip na dumiretso ka, kumanang ka, o kaya pinakakanang ka, pero pinadiretso ka, ano maririnig mo dun sa GPS o dun sa Waze? Please make a U-turn. Di ba? Pag dinadiretso mo pa, please make a U-turn. Hindi ka tatantanan nun. Tama po ba? Unless merong makitang ibang na mas malapit na route, magre-route siya. Pero dahil palayo ka ng palayo, magsasuggest lagi yun, magsasabi, please make a U-turn. Parang banal na spirito, ganyan sa buhay natin. Pag ikay nagpapatuloy sa kasalanan, no,
at nakakasuway ka sa Lord, kinukonvict tayo ng Holy Spirit. Mag-U-turn ka na. Bumalik ka na sa tamang direksyon na binibigay ng Lord sa atin. Amen? Kasi alam natin, mayroong paraan talaga ang Diyos. Ang salita ng Panginoon, yan po yung direction na nais ng Diyos na tahakin natin. Pero may mga times na talagang sinusuway natin yan. Halimbawa, alam natin, kapag araw ng linggo, alam natin sino ang dapat unahin. Ika nga, 6 days, binigay ng Lord sa atin. Di ba? At yung araw na ito ay araw saan? Tawag natin dito ng Sunday, ano? Hindi family day. Bagamat kung minsan kino-convert natin into family day ang Sunday, pero Sunday is the Lord's Day. Amen po ba? Ang mga disciples, no? They always gathered ng Sunday or first day of the week. Dahil lahat ng first kay Lord. Sino nag-agree? Lahat ng una dapat kay Lord. Kaya lang, pagka ikay sumuway, di ba, naisip mo, marami akong labahin ngayon. Teka muna, hindi na muna ako sasamba sa Lord. Tsaka na muna si Lord. Maglalaba muna kasi wala na akong susutin. Valid naman kasi yung paglalaba ay importante dahil wala kang susutin. Minsan, malakas ang kita pag araw ng linggo, di ba? Lord, naiintindihan mo naman ako, di ba? Minsan ganun pa tayo. Pero alam nyo, di ba, ang Lord, iko-convict ka niya. Na, i-remind ka niya ng sabi ng Matthew 6:33 is, seek first His kingdom and His righteousness. Unahin daw natin ang Panginoon. Minsan nangangailangan tayo, no? Nakakaligtaan natin yung mga pangako ng Diyos. Nire-remind niya tayo. Tama po ba? Ang tawag natin doon, kinukonvict niya tayo. Pero, totoo ba to? Nakadalasan, o may mga times na mas pinipili natin yung sarili nating kagustuhan. Sino nakagawa na nun? Taas ang kamay. Ha? Yung iba, kamusta kayo? Di ba may mga times na naririnig naman natin, nagwi-whisper ang Lord sa atin. Kaya lang kasi, hindi lang kasi isa naririnig natin eh. Meron din tayong naririnig na isang tinig din sa kabila eh. Di ba? And most of the time, opposite yon ng kung ano ang kinukonvict at sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Kasi ang gusto ng kaaway na si Satanas, ilayo tayo sa direksyon papunta sa Diyos. Amen? Gusto ni Satanas, panghinain ka. Gusto ni Satanas, magkasala ka na sa ganon, mapalayo ka sa Diyos. Kaya sabi ng John chapter 10 verse 10, ang kaaway ni Satanas napunta rito para to kill, to steal, and destroy. No, yan po ang misyon ni Satanas sa buhay mo. Okay? At ito po mga kapatid, walang exempted. Sabi mo sa katabi mo, target ka ni Satan. Di ba? Kaya ingat tayo, di ba? Kaya pag ikaw ay nahulog sa pagkakasala, abay tuwan-tuwa si Satanas. Yes, nagtagumpay ako. Di ba? Yun talaga ang goal niya. Sirain ang buhay mo at mapalayo ka sa Diyos. Pero ang work ng Holy Spirit, iko-convict ka niya. Make a U-turn. Amen? Ito, pansinin niyo. Pagkadalasan, yung mga anak natin, matitigas ang ulo, sinasabihan natin, sinesermonan natin. Ano nangyayari kapag mayat maya, puro na lang sinasabi mo ganon? Anong tendency? Pag puro ikaw lagi nagsasalita, makulit yung anak mo, sinusuway ka pa rin. Bandang huli, parang ayaw mo na magsalita. Parang umisan, parang, hindi mo na ako pinakikinggan ng anak ko eh, o nung asawa ko eh. Kaya mo na nga siya. Kaya napansin nyo, tayo bilang mga mananampalataya, pag ikaw ay patuloy na sumusuway, nagiging matigas na ang iyong puso. Nagkakaroon ka na ng pusong bato. Di ba? Parang kuminsan, kahit pag nagbabasa ka ng Biblia, parang minsan wala nang dating sa'yo. Pag kami naririnig kang preaching, minsan kahit sapul na sapul ka, pero parang walang dating na sa'yo. Alam niyo bakit? Kasi tumitigas na yung puso natin. Nagiging hard yung ating puso. At madalas sinusuway natin yung conviction ng Holy Spirit. Pero tandaan natin ito mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, do not grieve the Holy Spirit. Alam niyo, nag-grieve pala ang Holy Spirit.
Kailan nag-grieve ang Holy Spirit? Pag sinusuway mo siya. Pag lumalayo ka sa Diyos at patuloy mong ginagawa, nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Amen. Bakit? Kasi person siya eh. No? Mali ito sa tanaw ng ibang mga tao na ang kala nila ang Holy Spirit is just a power. Parang God's power. No, hindi po ganon. Person ng Holy Spirit. Taas nga lahat ng person dito. Are you a person? Di ba, pagiging person, ibig sabihin, meron kang emotion. Ang Diyos meron din. May will, may emotion. Pagiging may emotion, natutuwa ka, nalulungkot ka. Minsan, ikaw ay nagdadalamhati. Ganon din ang ating Panginoon. No? Every time na susumusuway tayo sa Lord, nag-grieve natin ang ating banal na Espiritu. Kaya, do not grieve the Holy Spirit. Magpatuloy lang tayo. Kasi, tayo rin naman ang nakapapahamak. No? Kawalan natin. Tayo ang lugi pag tayo sumuway sa Diyos. Amen? So, madaling malaman na talaga palang si Lord, ang Holy Spirit ay nag-i-exist. Kasi kinukonvict niya tayo eh. Nangyayari sa atin yon, di ba? Kasama mo ang Panginoon. Pa makikita natin, the Holy Spirit connects us to God. Itong ginagawa ng banal na Espiritu, maging sa panahon natin ngayon, no? Na tayo po ay makakakonekta lang sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. John 16 verse 13. When He, sino yung He? It's the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Siya yung mag-guide sa atin. No, kaya makikita nyo, hindi naman lahat ng nagbabasa ng Biblia ay naboborn again. In fact, maraming mga nagbabasa ng Biblia just for the sake of knowledge or intellectual aspect. No? Kaya nga, kahit nga sa iba't ibang mga religious leaders, makikita nyo, hindi lahat ay ang intention is to preach the gospel. No? Ang totoo, kung bakit merong gospel, it must be preached. Pero may mga ibang mga religious leaders, nagbabasa, inaaral lang todo ang Biblia, hindi para mangaral, kundi para debate. Alam naman natin, di ba? Sino pinakakilala dyan? Pagdating sa debate, lahat hinahamon. No? Tuwan-tuwa naman yung mga nakikinig sa kanya. Parang sabungan, ano? Ang Biblia po, hindi naman ginawa para gawing pagdebate. No? Pero merong mga talagang tuwan-tuwa at habit yung gano'n na, sige, kahit sino, hinahamon ko. Magdebate tayo. Di ba? Buti na lang, umuwi na yun. Wala na, di ba? Oo. Ang salita ng Diyos ay, ang banal na Espiritu, ang siyang nag-guide para daling ka sa katotohanan. Amen? Kaya mga kapatid, every time we read the Scripture, para sa ninyo, mayroong biglang tumatarak sa puso ninyo. Merong bang biglang paghipo ang banal na Espiritu sa atin? Kaya tayo nababago. Amen? Kumbaga, yan ang nagdadirect sa atin sa katotohanan. Kaya hindi lahat na nagbabasa ng Biblia nababago. Amen? Pag wala ang pagkilos ng Holy Spirit, kaya importante po, before you read the Scripture, mag-pray tayo. Amen ba yan? Pwede ba yan? Lord, as I read your word, guide me. Holy Spirit, I need you. Hindi ko kayang unawain ng iyong salita. Kailangan ko ang iyong gabay, ang iyong wisdom, ang patnubay mo para ito'y maunawaan ko at ito ay maisapamuhay ko. Alam niyo, pag ganun ang puso natin, ang Lord, ang Holy Spirit, kikilos sa iyo. Na every time na binabasa mo ang Biblia, yan po ay unti-unti nababago ang buhay mo. Amen? O sino rito, naniniwala ka, binago na ng Lord ang buhay mo, taas ang kamay. Ha? Pag walang nabago sa'yo, baka hindi ka pa talaga totoong Kristiyano. Kasi napakalino naman ang sinasabi ng Biblia, di ba? If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
lahat ng luma niyang pagkatao, unti-unti binabago, pinapalitan ng bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya imposible na ikaw ay hindi mabago. Amen. Ano ba yung binabago? Ha? Hindi yung hairdo lang, di ba? Tayo masyado fascinated sa mga pagbabago ng ating appearance. No? Papaganda tayo, pero ang tanong, kamusta ang ating spirito? Kamusta ang ating karakter? Kamusta ang ating pag-uugali? Nababago nga ba talaga tayo? Kasi wala raw saysay ang ating pakikinig na salita ng Diyos kung hindi naman ito naisa sa buhay. Amen? Kailangan, ang buhay natin, kung dati ganito ka, ngayon, iba na. Amen? Kung dati kang maiinitin ng ulo, kung dati kang palaaway, no? Kaya kung ano nung lumalabas sa bibig mo, kung dati kang mandaraya, sinungaling, ngayon iba na. Amen? Look at your seatmate. Nabago na ba? Hindi naman natin sinasabing perfect na. Pero kahit na paano, dapat may naaayos sa atin. Kaya ang buhay ng Kristiyano, paganda ng paganda ang buhay, paayos ng paayos ang buhay. Amen? Pabuti ng pabuti, patino ng patino, pabait ng pabait. Hallelujah. Amen. Hindi yung baligtad. Kung kailan ka pa pumunta sa church, lalo ka naging chismoso, lalo ka naging palaaway, di ba? Lalo ka naging judgmental. Baligtad. Hindi ganon. Mabago man tayo is for better, not for worse. Amen ba? So it's the work of the Holy Spirit. Siya yung nagko-convict, siya yung nagdadirect sa atin para tayo makakonekta sa Diyos. Sa sariling atin, kahit anong lapit natin, hindi natin yon magagawa. Kahit yung conversion ng isang tao, di ba tayo, na-convert tayo into Christianity. Kailan nangyari yon? Nung sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Nung tinanggap mo si Kristo, Lord, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko, pinagsisisihan ko mga kasalanan ko, at mula ngayon binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sarili kong tagapagligtas, at mula ngayon ikaw na maghari sa buhay ko. Kung ginawa mo yun ng totoo sa iyong puso, mga kapatid, nagkaroon ka ng genuine conversion. Tinanggap mo rin ang Holy Spirit sa buhay mo. Pero hindi lahat ng sumunod sa panalangin, no, na halimbawa nag-altar call si pastor o somebody prayed for you, sumunod ka sa prayer niya. Hindi ko mo sumunod ka sa prayer niya, binitaw mo yon, nagkaroon ng genuine conversion sa iyo. It's the work of the Holy Spirit pa rin. In fact, mahirap nga na talagang gawin mo yon kung hindi ka na-convict. Di ba? Halimbawa, paano mo sasabihin na kailangan mo ng tagapagligtas kung hindi mo naman marirealize at ipapaunawa ng banal na Espiritu sa iyo na kailangan mong maligtas dahil ikaw ay mapapahamak? Sino rito naniniwala, mapapahamak tayo when we die kung wala tayong relasyon kay Kristo? Pero ang mga tao, hindi na nangunawaan yon na merong kasi yung pandarayan ni Satanas sa kaisipan nila, si Lord naman is a loving God. Si Lord naman mapagmahal, so therefore, siguro hindi ako mapapahama kahit ako'y mamatay, hindi papayag si Lord na mapunta ako sa impyerno. Nakaligtaan nila, ang Diyos natin, He is a just God. At ang sinasabi ng Biblia, no, Romans chapter 6 verse 23, ang sabi doon, for the wages of the sin is death. May kapahamakan talaga. Until you realize na kailangan mo talaga ng salvation at kailangan mo ng Savior, doon mo pa lang talaga genuinely i-accept si Lord. Kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Kailangan ko tagapagligtas, hindi ko kaya iligtas ang aking sarili, hindi sa magitan ng aking mabuting gawa, maliligtas ako. Amen? Di ba, totoo ito, nung time na tayo, bago tayo maborn again, naisip nyo, mabait naman ako, hindi man ako pumapatay, hindi man ako nangangalunya, di ba? Naiisip natin yung mga bagay na yon. Hindi natin na-realize na kahit pala tayo gaano kabuti, kung wala ka namang relasyon kay Kristo, impyerno ka pa rin. Sino nagpaunawa sa atin nun? It's the Holy Spirit. Kaya nagkakaroon ng genuine conversion. Sinong gumagawa nun? It's the Holy Spirit. Para tayo makakonekta sa Diyos. Amen? Impossible pag tayo lang sa sarili lang natin. Amen? So, makikita natin, without the Holy Spirit,
Kahit sa ating po mga ginagawa, no? May mga ginagawa tayo. Nagpe-pray tayo, gabas tayo ng Biblia, sumasamba tayo. Without the Holy Spirit, ang prayer natin, it just become rituals. Nagiging ritual na lang. Parang walang kapangyarihan sa atin yung pananalangin. Without the Holy Spirit, maging ang ating worship, it just becomes performance. Yung mga nakikita natin tumutugtog dito, umaawit, sumasayaw, no? Parang tingin natin, para bang tayo ay, yung iba ay parang nagpe-perform lang. Pero hindi po sila performer. Kasi pag tingin mo sila ay performer, ang tingin mo sa sarili mo, you're just an audience. Amen? Di ba? Pumupunta sa mga concert, sila audience, ang performer, yung mga nandun sa stage. Pero hindi sila performer, sila po ay mga worship leaders. Yung ating worship leader, backup singer, lahat na nandito, sila ang nagli-lead lang sa atin para magkaroon tayo ng unison worship and unison prayer. Di ba? Mahirap namang iba-ibang kanta mo. Iba yung kanta mo, iba yung kanta ng katabi mo. Kaya nagli-lead sila, pero sila ay sumasamba. Amen. How about you? Pag tayo ba nandyan sa ating kinaupuan at pagka tayo, yung oras ng kantahan, kamusta tayo? Nanonood ba tayo sa mga nagpe-perform? Kasi ang tingin mo is performer. Kaya kung minsan nakahalukip-kip ka lang, di ba? Kita mo yung isa na yun, yung backup singer, wala sa tono. Di ba? Minsan tingin natin, parang yung song leader, parang wala sa pyesa niya. Yung tugtog, mali-mali. Di ba? Nag-o-observe tayo. Pero tandaan natin, we are not an audience. We are a worshiper. Pwede ba sabihin mo mo, you are a worshiper. Amen? Isa lang ang audience natin ng Diyos. Siya yung piniplease natin as we worship God, no? Naway maging katanggap-tanggap yung ating pagsamba sa Kanya. Without the Holy Spirit, it becomes performance. Now, maging yung ating Bible reading, it becomes information without transformation. Binabasa mo lang, natapos mo na, Genesis to Revelation. Nabago kaya ang buhay natin. Now, without the Holy Spirit, walang mangyayari. Amen. Alright, anong pangatlo? The Holy Spirit comforts us in our struggles. Sino rito may mga struggle pa sa buhay? Taas ang kamay. Kung wala ka ngayon, some other time. No? Kung hindi ka makapagtaas ng kamay ngayon, good. Praise the Lord sa buhay mo. Pero hindi sa lahat ng panahon, okay ka. Tama po ba yun? Yung iba nga sa atin, mukhang mas marami yung, mas marami yung struggle kumpara sa mga sitwasyong maayos. Yung bang tipong parang hindi ka na yata tinantanan ng problema. Meron ba nakakaranas noon? Meron din, di ba? Sa kalagitnaan natin dito, siyempre, hindi naman kayo kilala isa-isa at kung ano mga personal na mga experiences ninyo sa buhay. Pero for sure, lahat tayo may mga ganyang karanasan. May mga struggle, conflict sa buhay po natin. Pero alam niyo po ba, isa sa magandang balita, it's the Holy Spirit that comforts us. John 14 verse 16, it says, "And I will ask the Father, He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth." Sino raw ibibigay niya? It's the Spirit. Ang tawag diyan ay advocate. Sa Tagalog, pag binasa niyo diyan, ay yung Tagalog kayo, version, tagapagtanggol. Okay na natin basahin sa English. Advocate, para mas malalim yata. Kasi baka isipin nyo na si Tanggol eh. Advocate. Pag sinabi nating advocate, helper, no? Siya ay counselor, siya ay ating katuwang, kaagapay, di ba? Yan po ang ibinigay ng Lord sa atin. Ibinigay siya sa atin. Amen? Pag ikaw may mga struggle, siya rin yung magko-comfort sa iyo. No, paano tayo kino-comfort sa panahon ng mga struggles natin? No, just to give you an example, halimbawa, di ba, ikaw ay pagod na pagod. Sa buong maghapon, sa trabaho mo, sa iyong workplace o sa opisina man yan,
Na ikaw ay pagod na pagod, ang hinahanap mo na ay talagang makauwi at matulog at magpahinga. Kaya lang, nung iyong pag-uwi, paglabas ng iyong office o ng trabaho mo, biglang umulan ng malakas at tila parang bagyo. No, nagkaroon ng biglaang bagyo. Wala kang payong. Hindi ka makauwi ngayon. Di ba? O, di ba? Anong pakiramdam ng ganon? Uwing-uwi ka na eh. Pagod na pagod na. Gusto mo na matulog. Kaya lang, wala kang payong. Hindi ka. Ayaw mo namang ikaw ay sumuong sa ulan at suguri ng ulan dahil pagod ka, baka magkasakit ka. Tama? Di ba nakakadismaya yun? Kaya lang, biglang may dumating kang kaibigan. No? Friend, meron dalang pagkalaki-laking payong. May nagdala yung payong ng pang-ano eh. Yung ginagamit sa mga, nandun sa mga, pag nagtitinda. Ganun payong. Friend, sabay ka na. O, di ba, biglang, uy, grabe, na-comfort kang bigla. Di ba? Finally, makakauwi ako. Amen? Hindi ako mababasa. Nandun pa rin ang bagyo. Di ba? Hindi naman wala yung bagyo. Yung ulan, nandun pa rin. Pero na-comfort ka. Amen? Kaya kung minsan sa buhay natin, no, hindi mo kailangang maalis lahat lang talaga ng problema para ma-comfort ka eh. Pag nandyan ang Holy Spirit, kahit in the middle of storm, you can be comforted. Magkakaroon ka ng peaceful heart and peaceful mind if the Holy Spirit ay alam mo na kasama mo. Amen? O, sino rito naniniwala kasama mo si Lord? All the time. Whether good or bad situation, hindi ka niya iniiwan. Amen? Iba, ang feeling niya, pagka si Lord, parang pag-bless ka lang, parang feeling mo, kasama mo si Lord. Pero pagka dumadang ka sa mga hard situation, parang feeling mo, iniwanan ka na ni Lord. Nangyayari ba yan? Di ba meron tayong deception ng devil sa atin na parang hindi mo, iniwanan ka na ni Lord? Di ba? Nasaan ang Diyos pagka dumarating ka sa matinding problema? Kaya naalala niyo yung message ng footprints in the sand? Di ba? Yung footprints nun, sabi niya, 2 pair yung nakikita niya doon po sa sand. Ibig sabihin, kasama niya ang Diyos sa kanyang paglalakad. Pero bakit, kung kailan pa kita kailangan at ako'y talagang dumadaan ng mabigat na sitwasyon, bakit, Lord, parang isa na lang yung nakikita kong paris ng paa? Sumagot si Lord. The time na makita mong isang pair na lang ng paa, ang nakikita mo na nakabakas sa sand, it's not your feet. It's my feet carrying you. O, di ba? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Buhat-buhat ka niya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kang malumbay. No? Huwag kang ma-frustrate sa mga sitwasyong kinakaharap natin. Na parang feeling mo, parang ang layo-layo ni Lord sa iyo. Pag dumadaan ka sa financial struggle, dumadaan ka sa mga situations na talagang napakahirap ng buhay, tandaan natin, God never leaves you. Amen. God never forsake you. Kasama mo siya kahit sa panahon na matindi ang iyong pinagdadaanan ngayon. Amen? Sino man sa atin, may mga struggle na ganun, tandaan niyo to. Kailanman hindi ka iiwan ni Lord. Amen. He's our comforter. Ano pa makikita natin? Oh, by the way, yung word na advocate means helper, comforter, counselor, and who comes alongside. Kasama mo, companion. Okay. And then finally, panghuli po, the Holy Spirit commissions the church. Sino yung church? Ikaw at ako. Tayo. It's not the building. We are the church. Kaya hindi lang natin dapat makita na si Lord nagko-convict, siya nagko-comfort. Tandaan din natin, it's the Holy Spirit that commissions us. Ano ba ibig sabihin ng commission? 10%, Pastor? 20%? Yun ba yung commission? Pag sinabi natin commission, yung word na mission,
at saka yung ko. Ano ba tawag doon? Yung mission, si Lord may mission sa mundong ito. To save people. Tayo, naka-commission. Ibig sabihin ng ko, you are in partnership with the Lord. Amen. Tanong, kapartner ka ba ni Lord sa kanyang mission? Napansin po ba natin, mga kapatid, may mga Christian na ang mentality lang nila is just yung kanilang pangsarili. Thank you, Lord. Sinave mo ako. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Niligtas mo ako. Period. Dapat hindi tayo masettle sa ganon. Niligtas ka niya for what? Para lang ba sa'yo? O para rin sa iba? Amen. We are on a mission. The church is on a mission. Kaya sabi ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what I commanded you. Yun po ang commission ni Lord sa atin. Go and make disciples. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, go and make disciples. O, kamusta po? Tayo po ba ay partner ni Lord? Meron ba tayong commission? O hangad mo lagi komisyon? Wala kang laman ng isip, kundi kumita ng pera. Patungkol sa church, isip mo pa rin, kikita ba ako dyan? Hello, mga kapatid. Niligtas ka na nga ni Lord. Ibig sabihin, utang mo sa Diyos ang buhay mo. Amen ba yun? Do you agree? Imagine kung tayo ay mamamatay ng walang relasyon kay Kristo, anong pupuntahan natin? Kung hindi ka na born again, hindi tinanggap si Lord. When we die, grabe, eternal punishment. Pero dahil ikaw, niligtas ni Lord, hanggang doon na lang ba yun? Kaya mga kapatid, tayo po, co-partner ni Lord. Ang Diyos po is busy, no? Saving people, kaya dapat tayo rin po busy doing saving people. Nag-invite na po ba tayo para sa Panginoon? Sino may invite ngayon? Taas ang kamay. May invite ngayon. Meron ba tayong first-timer ngayon? Wala. Sabi mo sa katabi mo, nakakalungkot naman. Di ba? O, could you imagine, di ba? Marami pa tayong mga friends, families, na hanggang ngayon wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? Alam mo, meron tayong ilang youth dito na napakasipag. Gusto kong i-recognize yun. Andito ba ngayon? O baka sa third service? Yung ano nila, sila Jason at saka sila... Kanina kasi tinanong ko si Sister Jenny nandun sa ating sa registration. Sis, wala ba talaga tayong first-timer kanina? At sagot sa akin, mamaya po, pag dumating si Jason. Yun ang sagot niya sa akin. Kasi parang talaga napakasipag mag-invite ng tao na yon, yung bata na yun. Tsaka sino yung isa yung babae? Si Lacey. Ngayon. Hindi siya lazy, ha? Masipag siya. Napakasipag. Ito si Lacey at saka si Jason. No? Amen ba, mga kapatid? O, papayag ba tayo na sila lang? O, kamusta po? Nagpapatayo tayo ng malaking simbahan. Tanungin natin yung ating sarili. Bakit ba natin gusto magpatayo ng simbahan na mas malaki? Ha? Para mas marami ang maligtas. Kaya, mga kapatid, huwag nating sayangin yung opportunity na ito. Amen. Because we are on the mission. The Holy Spirit commissions the church. We are the church. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, next Sunday, ha, mag-invite ka. Amen ba? Pwede ba tumayo tayong lahat ngayong umaga? Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen? God is at work sa panahong ito at maging sa mga susunod pang mga panahon. Kung natapos si Lord, marahil wala ka rito ngayon. Amen? Pero dahil nandito tayo, sinave niya tayo,
Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos sa henerasyong ito. Kaya pasalamatan natin ang Banal na Espiritu. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Truly, God is good. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw man ay lumisan sa panahon ng mga disciple when you ascended into heaven. Sabi mo, it is to your advantage that I live. At ang pagbaba ng Banal na Espiritu ay magaganap kapag ikay lumisan. Mula nung Book of Acts ng mga disciples hanggang sa panahon ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ang iyong Banal na Espiritu ay kasama namin ngayon. At hindi ka nagkulang, Panginoon, sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, patuloy ka pa rin gumagawa ng himala sa buhay namin. Patuloy ka pa rin nagko-comfort sa amin. Nagdadirect sa amin upang kami patuloy na tahakin namin yung direksyon na nais mo. Kaya maraming salamat po. Dakilang Diyos, salamat din dahil na-remind mo kami, Panginoon, that we are on a mission. Kung paano ikaw ay busy saving people dahil kami ay kapartner mo, Panginoon. Help us, Lord, na kami, Panginoon, humakbang kami to go and make disciples, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Napakabuti mong Diyos. Kaya, Ama, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nais din namin idulog sa iyo ang aming pong tatanggapin na tinapay at sarong ito. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Tinapos mo, Panginoon, ang iyong mission to die on the cross. At ngayon, Panginoon, inaani na namin yung buhay na walang hanggan na yung ipinangako sa sinumang mananampalataya sa iyo. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa buhay na walang hanggang pinagkaloob mo sa amin. At ngayon, aalalahanin namin, Panginoon, kagaya ng iyong inuutos sa amin, na alalahanin namin ang iyong pagkapakasakit sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan at sa sarong ito na sumisimbolo sa iyong banal na dugo. Kaya dakilang Diyos, dinadalangin namin sa aming pagtanggap ng tinapay at ang sarong ito, Lord, pagpalain mo ito at pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng tatanggap nito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon po ay ating pong gaganapin ang ating pong pag-aalala sa kanyang kamatayan sa krus. Tanggapin po natin ang tinapay at ang saro na may pasasalamat sa ating Panginoon.
Inanyayahan ko po na tayong lahat ay magsitayo. Atin pong itaas yung ating hawak na tinapay. According to 1 Corinthians chapter 11, verse 23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Atin pong kainin ng tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ating pong inumin ang saro. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, at sa iyong pagliligtas na ginawa sa amin. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Makakaupo na po tayo. Hello po. Sino po gusto na pagpapala ng Panginoon? Pagpalain ng Lord? Parang wala. Parang ayaw niyo po. Gusto niyo po ba ng blessing mula sa Lord? Kaya lang hindi po basta babaksak yon. Diba? May gagawin po tayo. Sabi nga po ng Lord sa kanyang salita sa Pilipos chapter 4 verse 19. "But my God shall supply all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus." Yung salitang supply, sino po may gusto ng supply mula sa Lord? Kaya nga lang po, hindi po yung basta bibigay sa atin. Hindi po yung basta babaksak. May gagawin po tayo. Ano po yon? Siyempre, dito po para sa gawain ng Lord, kasama po yun nating pagkakaloob mula sa Lord. Para maranasan po natin yung pangako ng Lord, siyempre may gagawin po tayo. At ito po, yung pagkakaloob. Diba? Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay makakapagkaloob sa gawain ito. Oh God. Lord, bagamat kami po, marami po kaming pagkukulang, Panginoon. Lord, pero salamat dahil Ikaw po ay tapat. Lagi kang tapat sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, bigyan mo kami lagi ng puso na nagtatapat para sa iyong gawain. At para sa gawain ito ng pagkakaloob, bigyan mo kami ng puso na nandun po yung kasiyahan, hindi po napipilitan, O God. Kaya Lord, maraming salamat. At sana po, Panginoon, na yung pangako mo na ikaw po yung magsusupply ng lahat ng aming pangangailangan, Lord, maranasan po namin ito, Panginoon. Maging sa iglesyang ito, O God, Lord, alam ko, ikaw po yung magsusupply sa lahat-lahat po dun po sa aming church lot, Panginoon, para sa itatayong iglesia mo, O God. Lord, alam ko, ang kalooban mo ang mangyari, O God. At Lord, ikaw po yung magpuprovide ng lahat ng provision, lahat ng mga pangangailangan po namin para sa pagtatayo po ng iyong iglesia, O God. Lord, sa oras na ito, ang puso po namin ay nandun po yung kasiyahan, kagalakan para sa pagkakaloob para sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon. At Lord, palagi po sana kaming maging tapat sa pagkakaloob para sa iyo, O God. At Lord, sa iyo po yung lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Amen. So napagpala po ba ang lahat ng salita ng Diyos? Amen. So praise God po. Tayo pong lahat ay magsitayo para po tayo sa pangwakas na panalangin. Wala muna pong ignite mamaya po, no? So kailan pong next month na po ang ignite. Okay. So wala muna po tayo mamaya. Sige po, tayong lahat po ay magpasalamat sa Diyos sa natatapos na gawain. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat dahil tunay nga, O Lord, na niloob mo sa amin na makadalo sa umagang ito upang patuloy na makapakinig ng iyong mga salita, mapapurihan ka at masamba, Panginoon. Salamat sa iyong mga mensahe na nagpapaalala sa amin kung papaano ang banal na Espiritu ay kumikilos sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga, O Lord, na ikaw ay lamang ang aming gabay, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Patuloy pong maranasan ng bawat isa ang patuloy na pagkalinga mo, pag-ibig, at patuloy namin itong maibahagi sa aming kapwa, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay, O Lord. Tunay nga na ang tunay na misyon namin sa mundong ito ay may palaganap ang iyong salita at patuloy kang maipakilala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Lord. Patuloy mong ipuin ang puso namin, Panginoon, ang puso ng bawat isa upang maganap ang tungkulin ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ay maipakilala, Panginoon, at pahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, O Diyos. Salamat po, Lord, at dalangin din namin na patnubay mo sa sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit si Pastor Ronald ang kanyang buong pamilya. Patuloy mo siyang patuloy na puspusin ng iyong banal na Espiritu, i-anoint, O God, at patuloy na samahan sa lahat ng oras, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at sa bawat isa na nandito, Panginoon, patuloy na maranasan ang patuloy na biyaya, pagpapala at pagkalinga mo, Panginoon. Sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangal at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless you all po.